This project focuses on creating basic architectural drawings using CAD software. Students are expected to design simple floor plans, elevation, and apply proper layers, dimensioning, and automation. The goal is to understand the fundamentals of architectural drafting using digital tools. Kini nga project nagtudlo og basic nga paghimo og architectural drawings gamit ang CAD software. Mag-design sa mga estudyante og simple nga floor plans, elevation o pagkatong mga layers. Then makasabot sila sa basic nga technique sa digital drafting. Tasks and details. First is creating simple floor plans. A floor plan is the top view of a building that shows rooms, walls, doors, windows, and general layout. So, ang kanina siya, mao ang drawing nga nagpakita og unsa kay ang istorya sa sulod sa balay kung imong ablihan og tan-aw gikan sa babaw or sa kinatas-an Jordan. Kanang nya dinhi sad makita nimo asa dapit gibutang ang sala, kusina, kwarto ug ang CR. Then the second is creating elevation. An elevation shows the front, rear, or side view of a building. It illustrates height, external appearance, doors, windows, and finishes. So, ang elevation mura kag kanang nagtan-aw sa balay gali like sa atubangan, likod o sa kuan, kilid. Then diri nimo makita unsa katason ang balay ug unsa ang historya sa gawas gali. Then the third is applying layers. Layers keep your drawing organized, like for example kaning wall, doors, windows, kanang dimension, text, annotation. So kaniya siya kay kanang ang kaning layers kay mura kanang lain-lain kay nga folder sa drawing gani. Then gina-separate nato sila para limpyo og sayang na po siya i-edit ang drawing. Then ang fourth kay dimensioning. Dimensioning helps people understand measurements such as room sizes, wall length, and opening. So kung walay dimension gali niya dili kabalo ang magtan-aw pila ka meters or inches ang usa ka room. Then kuan sa kani siya kay importante kay ang dimensioning kay maon man ni ang naghatag og tinuod nga measurement. Then sa 5 kay adding annotation. Annotation include labels, room names, notes, and symbol used in architectural drawing. So, ang annotation daw kay mao ang mga text o labels nga nagtabang nato nga drawing. Project outcome. By completing the task above, students are expected to produce a complete architectural CAD project to show accuracy, proper layer usage, a clear annotation. Human sa tanan nga task, ikuan nila na paghimo ang mga estudyante og complete nga CAD project og sakto ang mga sukod, sakto ang paggamit sa mga layers og clear ang annotation. Nagpakita kini nga naka-cut-on sila na sa basic drafting gamit ang digital tools. How to create a simple floor plan. Step 1. Set your units. Open your CAD software, type units, then set to architectural or decimal or meters. Set the correct units so you won't get confused with the measurements. Step 2. Draw the walls.
Use line or rectangle tool. Draw the boundary or rooms. Convert to wall thickness, and then usually use 0.15 m or 0.20 m using offset. Step 3. Add doors and windows. Use rectangle or arc for door swings. Use offset for windows frames. So ang step 3 di kay first you can draw door swings using rectangle or arc, which helps show how the doors open. Then for windows, the offset tool is used to create the frame showing the thickness of the window in the plan. So in the step 4, divide rooms, add interior walls. Make sure doors are placed logical, not behind furniture. Then the step 4 kay you divide the space into different rooms by adding interior walls. This step organizes the house layout and defines each room's purpose. It also reminds you to place doors in reasonable position, meaning they should open into the room without hitting furniture or being blocked. This ensures that the layout is practical, functional, and easy to move around in. Step 5 is label the rooms. Use text. Click ran nimo ang text na sa annotation or imura i-command M text. And imo change ang measurements depende nimo kung pila. And human imo i-type diha. Imo i-type bedroom, kitchens, or living area. And after imo na i-save. Then imo i-move ang text kung asa dapit imong kitchen. Pwede ra sa nimo i-copy para di na ka para dili na ka mo click ng text and ma-change ra nimo ang kanang imong gi-copy. After nimo i-copy, i-change na nimo if bedroom ba na dining, living area, and more. How to create elevations. Step 1, draw a ground line. Click ka ng line nimo and ang pagsukod is mano sa imong floor plan. Example, ang sukod sa floor plan is 11,800 mm and imo ra na i-type sa imong play sukod. Step 2, project wall heights. Naghuman nimo sa ground line, sunod mo i-project kay ang wall height. And usually ang balay kay 2,100 mm ang gitas-on sa wall height. And if mag-drawing tag elevation, gamiton na to ang line tool para maka-draw ta og vertical line pataas. Kana nga line mao na ang taas sa imong wall sa elevation. Step 2, add windows and doors. So, pagkahuman nimo sa wall height, butangan na nimo og windows ug doors. Dapat ang imo windows ug doors same gid sa floor plan ang iyang sukod. And gamitan nato siya og offset para maghimog frame sa window ug door and para mas clear ug mas realistic siya tan-awon. Ang buhaton na tuon na is mo offset ta og 2,000 para na siya sa kuan height sa ato ang balay ay sa atop I mean.
Then if naga siya murag kang asa sa tunga, imo siyang ex or extend. And then type L, ibutang sa tunga ang kanang imong linya. And then adun sa ka sa pikas, gikan sa tunga to the edge. Then we have here mag-offset ta og 1,000. Next is ito atong i-trim man kanang mga excess dira, mga lapas-lapas gilid. Dayon, we could also apply a hatch. Type pa nimo ang letter H. Dayon, mamili ka dira if unsa nga imong gamiton. Dira, pwede mo siya i-non, pwede mo siya ma-ilis sa color. Ayan siya. Dayon, 5. Add annotations and materials. So, atong buhaton na is type letter T for text, then mo siya. Type nimo siya if unsa na siya. So, sa ako dira is ceiling line. Then as we can see, kay ay gamay ra jud kay siya, di siya maklaro. So, ato na siya padakan. Then, if inig padako, type text edit. And then, imo siya nga adjust dira sa babaw og 200. Dayon, inig kahumanan na. Ayaw kalimot og ilis imong layer ha. Nga dapat ang imong layer is text na siya. Then pwede rin na siya mo i-copy, dayon i-edit dayon inig kahuman, text edit. How to apply layers. First, kay bislito nimo ang layer properties kana. Tas i-double click, then press enter para ma-ready na siya o pila imong ibutang. Tas after double click, iswat nimo da o unsa siya layer. Sample wall, doors, more gyapon double click, tas erase as dimension. Yes, more gyapon double click, tapos erase. Furniture, double click, tas erase. Column, tas og napa kay mga ibang butang lain, press ang yapon ng enter. Thank you.
moving on to letter D. How to apply dimensions. Step 1. Set dimension style. So, unsaon man pag set sa dimension style. Number 1 yung buhaton is mag-type ka og dim style. And then, modify. Then, you have here the lines. Imong itanawon if nabakay ka na usbon dira. Then, sa arrowheads, imo na siyang i-closed field para an arrow. And then, the arrow size is 300 para maklaro siya. Then, the text is 300 Japon. Agad ng text placement is imo siyang i-center tanan. And then, the primary units, imo siyang decimal. And then, 0 ang precision. Dayon, ang decimal kuan, imo na siyang himuon og period. And humana na, imo na siyang i-set current. Step 2, apply dimensions. So, ang imong first nga buhaton is, ang layer nga imo gamiton is ang dimension nga layer. And then, igahuman ana, para sa akong gibuhat, imo nang tuklok ko ng kanang tunga dira sa column. Pika sa tunga para precise ang gyud ang iyang kuan, iyang dimension. Naay ka ng different type of dimension. Nakita na to siya diri na ang linear or mga straight lines, angled ay aligned sa kanang mga paslant ing ana nga measurement, angular for angles, arc length for measurement sa arc, then radius, diameter, ordinate, and jogged. 3 is adjust if needed. So if di pa gali maklaro imong mga text nga na imong dimensions, imong mga arrowheads, mag-adjust ka na niya. Lastly, you can see here na-apply na nato ang tanan nga topic, like mag-apply sa mga annotations na diri ang mga labels niya, pag-apply sa dimensions and layers, kaning mga colored siya here. Then there are kato mga arrows, mga labels sa mga rooms, hatch. That's all. In CAD 1 projects, we learn the basic of architectural drawing using CAD software and practice creating floor plans, elevation, setting layers, and adding dimension and annotation. Through this task, we understood how to organize drawings properly and how important clear and accurate plans are. Throughout the project, we developed our digital drafting skill and become more confident in creating simple but clean and clear drawings. This project provided a strong foundation for our future architecture and engineering subjects and helped us understand the importance of producing organized, neat, and professional outputs. Thank you.